Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Tayo pong lahat, mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ng dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng narito ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila.
Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalo magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba kami, katulad ng iyong anak na si Jesus, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon na maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga hangarin. Tayo pong lahat, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na tumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pasasalamat tayo pong lahat. Panginoong Jesucristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin, ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkaduyos ay sumaiyo. At sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit, lalo na ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bukasyon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng iyong magilaw na pagtawag ang maraming mga kabataan na may magagandang kalooban
upang lalo magningas sa kanilang pagnanasang mamuhay ng alinsunod sa Ebanghelyo. Naway tularan nila si Maria at iukol ang kanilang sarili sa paglilingkod sa Santa Iglesia at sa mga taong lubhang nangangailangan ng iyong tulong at kawanggawa. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria ang aming ina ng laging saklolo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Iyo kaming nananambitan at ang lupa iyong pinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo po ang Panginoon. Mga kapatid, atin muling pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa banal na pagtitipon tayong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kahabagan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhan na masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligaya na walang katapusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na may mayabong at itik na bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang tinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ng mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parang bula. Wawasakin ng mga dambana sa burol ng Aben, na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ng kanilang mga dambana. Sasabihan nila
Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Magasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat sa panahon na upang hanapin ang Panginoon, lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Hanapin ang poon lagi sa harap niya manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya dapat na isaysay. Tayo ay magalak yamang, lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kaniyang pangalan, ang pangalan banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunatain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kaniyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumayin niyo po ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ay isinugo ni Jesus at kanyang pinagsabihan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit na ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang wika ng Panginoon sa Ebanghelyo na ating narinig, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na ang paghahari ng Diyos. Hindi lamang po ito ang pinakasentro ng mabuting balita na ating narinig, kung hindi ito ang pinakadiwa ng pagparito ni Jesus sa sandaigdigan. Ano nga yun? Ang pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga masasabi natin na ito yung pinaka-priority
ng Panginoon. Dito umiikot yung kanyang buong pagkatao at buong pagkadiyos nung siya ay pumunta sa sandaigdigan upang ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang talakayan na pinag-uusapan, kung hindi isang katotohanan na dinaranas sa buhay. Paghahari ng Diyos. Kung mayroong isang bagay na kinahuhumalingan ng Panginoon, iyon ay walang iba kung hindi ang paghahari ng Diyos. Kung mayroong isang bagay na kinalolokohan ang Panginoon, iyon ay walang iba kung hindi ang ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Kaya po lahat ay gagawin niya para ito ay magkaroon ng katuparan. Kahit po ang kanyang buhay ay handa niyang isakripisyo para lamang ang paghahari ng Diyos ay maisakatuparan. Ganoon katindi iyong kanyang pagnanais na ang paghahari ng Diyos ay maipalaganap. Kaya nga siya ay pumili pa ng 12 makakatuwang at inisa-isa nga niya yung pangalan sa mabuting balita na ating narinig. Mga kapatid, napakagandang pagnilayan na yung 12 na kanyang hinirang sa Ebanghelyo ay mayroong pagkakamuka-muka at pagkakatulad. Yung kanilang pagkakahawig, yung 12 ito ay pawang mga ordinaryo na mga kalalakihan. Sila po ay nanggaling sa pangkaraniwan na pamayanan. Wala naman sa kanila na napakayaman, wala naman sa listahan ng mga piniling alagad ni Kristo ang mayroong mataas na pinag-aralan o kaya ay mayroong kadikit na malaking tao na maimpluwensya sa kanilang pamayanan. Wala. Sila ay mga mangingisda, sila ay mga pangkaraniwan lamang. At ano po ang sinasabi sa atin dito ng Diyos? Napakalinaw. It is in our ordinariness that God will create something extraordinary. Mas simple tayo, mas magiging espesyal tayo sapagkat ang Diyos ang gagawa ng paraan para tayo ay maging katangi-tangi. Yun ang katotohanan doon. Kaya po hindi natin po pwedeng gulatin ang Diyos. Hindi natin siya po pwedeng ma-impress sa ating mga achievements. Hindi. Siya ang pipili, siya ang hihirang, sapagkat siya ang gagamit sa atin sa isang kapaki-pakinabang na kaparaanan. Ang gagawin lamang natin, magbukas ng ating sarili, ilaan ang ating pagkatao, ialay sa Diyos ang lahat sa atin, at ang Diyos na ang gagawa ng paraan upang ang paghahari ng Diyos ay magkaroon ng katuparan. Ngayon, ang tinatanong sa atin ng Panginoon, kung ang kinahuhumalingan ni Jesus ay ang paghahari ng Diyos, tayo naman kaya, ano naman kaya ang ating kinalolokohan? Yung ibang mga kabataan, naloloko sa gadget. Parang hindi mabubuhay kapag walang cellphone. Tayo naman kaya na hindi naman kabataan na, ano ba ang iyong kinalolokohan sa buhay? Aber. Sana po, katulad ng mahal na Birhen, ang ina ng laging saklolo, ang ating inaatupag, walang iba kung hindi ang sumunod sa kanyang anak, na walang iba kung hindi si Kristo. At kung magkakagayon, sigurado, matutuwa at magagalak sa atin ng Panginoon sapagkat tayo
ay kanyang katuwang sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Mahumaling nawa tayo kay Kristo at sa mahal na ina ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Bilang bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang paraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa ating Ama ang mga pangangailangan at ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa anumang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa natatanging intensyon ng ating parokya, nawa ito ay kaluguran ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga kataga. Panginoon, narito ako nakahandang sundin ang kalooban mo ngayon at magpasawalang hanggan. Ang lahat po ng mga magsisipag-alay mare ng pumila sa likod.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay ngayon at magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang katapatan niya sa iyo na walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at pagtingin na aming ibinaksi nung ikaw ay suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo tayo at ipahayag ang hiwaga ng pananampalataya. Sarili ay inihain, nilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't isinasamo naming lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, at ni Dennis, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na po ang aming ipinagpapamisa sa oras na ito.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At upang ang priority natin ay si Kristo at ang paghahari ng Diyos, magkadaop ang ating mga palad, buong time natin ngayong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Mapasan. Tawarin mo kami sa aming mga sala. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan nang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan nang ipinagkakaloob ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban. Mga kapatid, narito po si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan dahil sa libutan. Mapapalad tayo ngayon na sa Kanya'y sama-samang tatanggap.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong mga pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ea ergo. Sokolos a nos converte et Iesu benedictum fructum ventris tui nobis vox hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et animam, o dignum Filii habitaculum epicim emeretur, Espíritu Santo cooperante preparaste, daut cuios commemoratione leitamur, eius via intercessione, abistatibus malis et morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maneat semper nobis quo. Pinapaalala po lamang, mamayang gabi ay yung pagpapatuloy ng ating pagsisiyam sa karangalan ng Our Lady of Mount Carmel. Kahapon ng umaga ay nagpunta po ako sa opisina ng Malolos Cathedral at daladala ko yung formal application letter para po hilingin sa ating obispo ng ang parokya ay gawing diocesan shrine ng ina ng laging saklolo. Iyon po ay sasabihin naman at isasubmit sa obispo, no? Kaya po, meron na po tayong formal request letter para po ang ating parokya ay sana kung loloobin ng Panginoon ay maitaas bilang diocesan shrine. Patuloy po tayong magdasal sa Panginoon, patuloy tayong magdebosyon sa Mahal na Birhen para na sa ganoon
yung ating pong kahilingan ay sana mapagbigyan ng Diyos. Sana po dumami pa rin ang ating mga devotees at na ngayong ating parokya ay maging sentro ng debosyon para sa Inahan ng Laging Saklolo dito sa Diocese ng Malolos. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon at nawa ay pagpalain kayong lahat, pati na po ang buong inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kabutihang loob ni Kristo. Palapakan natin ang Panginoon.